Yes, again, alright mga minamahal. Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, medyo, whew, kailangan ko munang mag-unat-unat mga minamahal. Kasi kahit kapwa ko admin ng mga vloggers, abay, tinitira nga po itong si former House Speaker Martin Romualdez. Don't get me wrong ha, sa mga makakapanood nito, na mga magkaiba kami ng opinion. Ito yung ibig sabihin natin mga minamahal na hindi kami bayad dahil magkakaiba kami ng pananaw at paniniwala at hindi kami kayang diktahan ng sino man. So ngayon, ito kasi alam naman natin 'di ba na magre-resume ang Senate Blue Ribbon Committee ngayong January 19. Anong petsa na ba ngayon mga minamahal? 15, bali 4 days na lang ha. So, mahalagang fact check din dapat natin. Yes, again, alright. Yung mga kumakalat na mga aligasyon dito nga po kay former House Speaker Martin Romualdez. Diba? Linawin natin base sa mga sworn testimony at mga official na record. Diba? So, kung wala namang ebidensya na nag-uugnay kay former House Speaker Martin Romualdez sa sinasabing pagnanakaw ng kaban ng bayan, itigil nyo na yung kahibangan ninyo. Diba? Hindi ibig sabihin ng maingay convicted ka na. Kailangan pa din natin dito tingnan ng ebidensya. Kung mayroon namang ebidensyang nagnanakaw si House Speaker Martin Romualdez, edi mag-out na ako. Ayoko na. Bakit ako susuporta sa magnanakaw, diba? O, kaya nga ako nag-out kay Sara Duterte kasi meron pong basihan. Diba? Which is yung, 100 million plus within 11 days. Tapos yung kanyang intelligence funds, confidential funds, tang-inang yan. Tapos laki makahingi ng budget, di naman alam kung saan gagamitin. 'Di ba? Kasi may mga ulat at may mga komentaryo mga minamahal na iniuugnay. Dito nga po kay Representative Romualdez. Dito nga po sa mga diskaya. Oo. Sa di umano'y pag-purchase ng mag-asawang to ng kung ano-ano. Ngayon, eto, may direktang ebidensya ba? Or baka naman mamaya name dropping lang. Sige, let's do this, mga minamahal. Pong linawin, base po doon sa sworn statement ko po sa Senate po, kasi marami pong tumatawag sa akin na kung ako po ba daw ay may direktang transaction kay Saldico at saka kay Speaker, gusto ko pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaction. Narinig ninyo, sinabi na mismo ni Curly Discaya sa pagdinig sa kamera noong Setyembre. 'Di ba? Hindi niya kailanman kilala itong si Martin Romualdez. At never silang nagkaroon ng engagement or direktang transaksyon sa kanya. At ang pangalan lamang ni Romualdez ay name drop ng iba nang wala namang batayan. Tama ba yun? Sige nga kayo, akusahan ko kayo ay magnanakaw ka. Tapos wala ka namang ninakaw, alam mo sa sarili mo, di ba magagalit ka? Naku. Anyway, continue tayo mga minamahal. Ito ay isang official record ng Kongreso. So ngayon, papanoodin din natin sa inyo mamaya yung testimony ni Sara Discaya. Tapusin lang muna natin itong si Curly. Transaction, hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Lahat lang po ng mga sinabi ko po para makumpleto po ang aking sworn statement ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yon dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na pinabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Ganun po lagi ang madalas nilang sinasabi or yung sa ibang salita para malinis pakinggan, pinakukuha na ng taas yung ganito. So, marami pong pagkakataon sa mga nabanggit ko na madalas po nilang gamitin po ang pangalan po ni Saldico at saka ni Speaker. Kaya nga po, ako po ay gusto ko iparating din kay Speaker po at saka kay Saldico na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Tama. Siyempre dapat, if you have an allegation, you should, you have an evidence first. 'Di ba? Kaya nga ito meron siyang sworn testimony. May bitaw May bigat yung kanyang statement, mga minamahal.
So, wala nga po siyang may ugnay eh. Nagdirekta nilang nagkaroon ng transaksyones, meeting, or dokumento kay House Speaker Martin Romualdez. So, sino ba yung mga buwaka ng inang yawa ng mga politiko na nagdidiin dito kay Martin Romualdez? Kako, mga inggit kayo. Dahil yung ratings ng Kongreso tumaas o kaya gusto nyong ipin down si Romualdez. Ang ending, kapag inipit nyo si Romualdez, ang sisi kay Presidente. Katulad lang din yan nangyari kay Ralph Recto. Diba? Oo, yung sa PhilHealth. Diba? Eh, gusto nilang iugnay yan kay PBBM. Continue tayo. Kumbaga, para makakuha o ano po mga klaseng bagay. Pero wala po akong direct na unawa or capacity na masabi na talagang kay speaker po napupunta yon o kay Saldi ko. Kundi yun. At saka pagbatid din mga minamahal ng kampo ni ni former Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita at ng kanyang abogado. Wala talagang kahit ni isang partisipasyon, 'di ba? Na may ugnay itong si Romualdez dito nga po sa mag-asawang diskaya na ito sa mga sinasabing property, sa mga transaksyon ni hindi nga nila kilala ang mga diskaya at ang isa't isa, 'di ba? So lahat ng mga paratang is still paratang lang. Walang batayan, nakasalalay lang sa media noise. Ganon yung atake nila kay speaker. Alright, continue tayo. Lang po ako. And bago tayo mag-continue, tandaan ninyo mga minamahal, noise does not convict. Hindi de porket maingay is convicted ng isang tao. You should have an evidence first. Alright. Mga binabanggit ng mga politikong nakakausap ko para daw po kay Saldi ko at speaker. Kaya sa akin po, mas mabuti po na naiparting ko po kay speaker at saka kay Saldi ko na wala po akong direktang transaction sa inyo. Ito po ang mga naririnig ko lang po na mga salita mula po sa mga politiko na namumuwersa at namimilit na minamadali na po yung obligasyon dahil dadalhin daw po sa inyo. Yun po ang reason. Pero transaction sa kanila, wala po. Okay, so yeah, in the name of the institution and in the name of due process, mga minamahal, iginagalang natin itong si Representative Romualdez at ang institusyon na sana magkaroon ng patas na investigasyon. Kung merong ebidensya, then iharap nila, 'di ba? Kung wala, edi itigil kasi paninirang puri yan eh. 'Di ba? Pero ito yung facts dito nga po sa ating pinag-uusapan. May sworn testimony, wala silang personal na, yan ang putang ina ito. Wala silang personal na transaksyon. Walang dokumento ang transaksyon, name dropping lang, ginawang batayan para sa kanilang paratang. Dapat manaig pa din at the end of the day ang due process. Sabi nga ni Ping Lacson, mga minamahal, noise does not convict. Neither does it indict. Only evidence does. So, ibig sabihin, kahit gaano pa kalakas ang ingay, ebidensya pa din at the end of the day ang magpapasya. Gets nyo? Yun lamang po. Again, Alicia nyo mga minamahal. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ingat mga kababayan.